Let's go! Let's go! Let's go! Ayan, magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Andito po tayo para mag-reaction sa isang vlog ni Kuya Red Sane. Ito po ay yung nakausap niya si Dr. Love at sinabi niya na talagang nababash si Dr. Love sa mga vlog ng mga kasamahan sa K-Boys. Tulad na ito po ay tungkol kay Patrick. Pero bago po yan, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rap. At eto na nga po ang naging saloobin ni Dr. Love doon sa mga kasamahan niya na nag-vlog kay Patrick. Ito po, umpisahan na po natin. Nilapitan ako, tulungan ko, tumulong ako. Pagka-vlog ko, itampak ang iskutso. Pagka-kaya ako pa nangaraan. Ako pa naging masama. Diba, talagang problema yan. Kaya nakita natin na may mali. At saka pa sinabi na ni Boss na huwag nag-isap. Ito nakita. Ayun, talagang bawal na pala talagang i-vlog si Patrick. Kaya si Dr. Love ay tumigil na ng pagbablog dito. Kaya lang, bakit ang iba hindi sumusunod sa kay Kalingap Rab na bilin na wag nang i-vlog si Patrick. At idiretso na po natin. Hindi na natin sila nagawang natin. Mahirap. Dami na yan doon ko dito. Kasi pala kayo, sir, ay, grabe rin nag-menit na okay din natin, Ano? Nag-message. Ano? Comment. Sa sa Vlog nila? oo. Depende kasi yan sa pagpa-vlog. Depende kung paano na ginawa ng content. At kung ginawa nila ang content, masyadong katay. Kaya, una dyan, ano nila, pati ako. Dahil, si Patrick na nagpakilala sa akin dyan. Pero ever since na nag-vlog ako, wala akong sinabat ako. Alam mo naman yung nandito na ito, saan ako. Nakiusap sa'yo, nakiusap sa akin ay tapos. Bilang na nila yun. Totoo yan, di ba? Pero nakiusap sa akin. Para maka-sponsor. Kung naka-sponsor, nakiusap na ako. Hindi ko naman natin. Inano ko. Sana. Nag-vlog sila. Hindi nagkaroon ng topic na sa akin. Ako ang pinatuloy niya ni Business. Ayun, ang kay Dr. Love lang, dapat yung mga vlog ni Starax at ni Pure Health ay huwag sana mag-invite ng bashing, lalo't si Dr. Love yung nagiging nai-bash doon, sa mga vlog nila. Diba? At siguro naman, alam nila yung mga tagpo ng pag-usap nila kay Patrick kung ang mababash pa, kung may mababash ba, di ba? Kung mababash ba si Dr. Love. Pwede naman nilang i-edit yun, alisin yun, di ba? Pero ang lumalabas, hinahayaan lang nila na makatay si Dr. Love sa comment section nila. Yun po ang nagiging reklamo sa loobin ni Dr. Love doon sa mga yun. At itiretso pa po natin. Parang pinabayaan mo? Parang Iniwanan mo siya? parang lumalabas. Sila doon sa tulungan. Kasi talaga
sa akin lang na kanyang. Tanong, beneficiary mo ba si? Hindi ba siya beneficiary? Ayun, tama, no? May laman, yung tanong ni Kuya Red Saint. Beneficiary ba ni Doc si Patrick, para masabi na pinabayaanan ni Doc? Di ba? Sa daming nag-rekomenda, siya nag-rekomenda rin kayo sa Ido. Siya rin nag-rekomenda kayo sa Ido. Kaya lang hindi bilang Ido. Ako na lang. Hindi naman pwede yun. Yun. Marami ka na sponsor, dapat masaya na tayo. Huwag ka na sponsor. Huwag nating palapasin sa vlog natin na walang sponsor. Kung bakit pinalabas na? Pinalabas nila masyado. Ngayon, sisisihin nila dito po na. Bakit ako yan? Kasi ang problema kung sila nag-vlog. Wala naman mahalang di ba importante kung sino na una. Anong mali doon sa mga vlog? Yung mali doon, dari sinabi, masyado na akong kay tapos bakit ka nakalimutan ko. Ano doon sa vlog na, yung sa mismo vlog, yung napanood mo? Maraya ako may vlog. Hindi man na binagit yung pangalan ko, pero lumalabas yung sobra din ang pagkakaiti. Yung content nila, masyado pinaawa ng dugo. Pero ang katotohanan, marami ng pera yung tao eh. Ako pinag-vlog ko sa Patrick, hindi lang si Patrick, yung pamilya niya. Pinagtahan ko pa yung kapatid niya. Kaya gusto ko matulungan sana. Kaya lang, tumandang huli na nawala na ako ng ganap. Panay hingi ako sa noise sponsor, tapos iba din ang nagkikinabang. Nung ibig sabihin, hindi ba sponsor pinatagalasan sa ibang tao? Kaya ako tulad nila. Yun pala ang nangyari, kaya nawala na ng gana si Dr. Love na i-vlog si Patrick. Yung siya nga naman yung nagba-vlog, pero bakit sa ibang K-boys, sa ibang vlogger, nagpapadala ang mga sponsor para ipaabot kay Patrick. Syempre, yung ibang vlogger na yan, syempre iba-vlog din nila si Patrick para may abot yung pinaabot nila. So, ang ibig sabihin lang dito ni Dr. Love, bakit hindi sa kanya ipadala ng mga sponsor yung pinaabot kay Patrick, samantalang siya yung nagbablog dito. Sino ba itong mga sponsor na to na hindi man lang nagtiwala kay Dr. Love na dapat si Dr. Love talaga ang mag-aabot yan kay Patrick? Yun pala, ang naging dahilan dito kaya nawalan siya ng gana na i-vlog itong si Patrick. Ako nagpa-vlog, tapos sa ibang tao pinapadala. Kasi siyempre, yung iba din tao, ipa-vlog nila. Totoo. Wala Totoo kasi yan. mahirap eh. Wala mahirap. Diba? Wala pa mahirap. Tapos, pinalalapas ako masama. Dito na tayo. Matulong ako ang dami mga tayo. Tungkol lang talaga sila natin yung kawawa. Tao na hindi alam na marami hindi talaga ang tao. Hindi na kawawa. Pangalawa, yung pag-aaral na yan, nandun ka na sa pinakamagandang eskwelahan dito at tulipat naman. Yung scholar ka na. Oo, nandun ka na sa kabilang eskwelahan. Ayun, nabanggit din ni Dr. Love ito. Alam ko, na-reactionan ko to yung part na to, kung ba't lumipat si Patrick ng school, samantalang maganda na yung Lourdes, di ba? Although may paliwanag doon si Patrick, pero parang hindi naniniwala itong si Doc. Ito po. Bakit kailangan lumipat ka? Ayun ang tanong ko eh. May mga narinig ako na hindi daw maganda na. Pabira, makasuwag ka sumunod dahil ulit ang eskwela. Maganda, hindi tinikwento mo na tumangina na raw yung eskwela. Hindi maganda
sa'yo. Kasi Lourdes Foundation is Lourdes Foundation. Kilala yan sa buong mundo. Pag-admit ka ng isang foundation na school, ano yan? Maraming sponsor yan. Maraming sa likod mo. At ang isa pa, no, ang alam ko si Patrick, ano siya doon scholar, sa Lourdes, Hindi man lang niya naisip, na mawawala yung scholarship niya kung sakaling umalis siya sa school ng Lourdes. Diba? Saka hindi dapat siya gaanong hirap, sa pera kung sakaling wala siyang sponsor, di ba? Kasi scholar nga siya ang problemahin na lang niya doon ay yung mga pambaon niya, di ba? Hindi ano mangyayari dyan. At ito pa ang isang nalaman natin kung ewan ko kung totoo ito na hindi daw tuloy papuntang Bigan itong sinakalinga Prab ewan ko kung totoo ito itong kay Dr. Love na sinabi na to dito sa vlog ni Kuya Red Zane. Ito po, panoorin po natin. No. Pinapatanong ni Ate Kapodi kung may ka na daw doon nakuhang matutuluyan sa Bigan. Kapag di ka kausap mo, Meron na daw. meron na. Meron ka lang nakuha. Meron siya nakuha. Meron siya ibibigay. Siya pala yun. O siya. Siya na rin. Ang pinaalam niya, kung matutuloy ba ng Sabado. Ay, di ba? Hindi natuloy. Di ba natuloy? Sa Ayun guys, hindi raw matutuloy yung punta ng Bigan sa Saturday Sa ano po kayang kadahilanan? Idiretso na po natin. kasi merong mas malaking okasyon na atinan yung sipusap kasama yung mga ambasador at saka ambasador. Ayun, may mas malaking event pala na a-attendan ang Velvet Box kasama ang mga ambassador at ambassadress at ano kaya itong big event na ito at kaabang-abang ito guys Ambassadress. Ambassadress. Meron silang malaking event. Kasi sabi niyo po siya, may malaking activity na gaganapin niya yung Sabado. Sa daga, kasama yung mga ambassadors. So, yan, ano ba yung sabihin na? Ambassador at saka mga ambassadress. Sa Sabado. So, tuloy daw yan next week. Next week na. Babalitaan ako next week. Kasi ang ayun, tuloy pa rin pala siya kaya lang hindi tuloy sa Saturday baka next week na daw ang pagpunta nila ng Bigan. Talaga ang photoshoot, yung outdoor ay sa Bigan daw talaga. Outdoor and indoor dito. Indoor na dito. Kasi kwarto lang naman yun. Studio lang yun. Ang indoor kasi studio lang yan. Ang outdoor sa labas yan. So tuloy yan. Siyempre. Next week. Balitaan ko na lang sila lahat. Dito kausap ko si Kusado. Boss, ano sabi? Wala ba ako masabi? Pambira. Parang hindi ka panipaniwala na yung sinasabi ni Doc Laban. Tulad niya may kausap. Ay, Doc Lab, ano ba talaga? Pero parang may patutunguhan naman yung sinasabi ni Doc. Diba? Nasa Saturday daw may mas malaking event na dadaluhan ang Velvet Box kasama ang mga ambassadress. Ano yun, boss? Wala din ako malo. Yun niya, sabi niya. Kausap ko siguro sabi.
Hindi ka pwede pakita sa chismosa yung mga nanonood. So, Mga marites. So, hindi pala tuloy hindi Sabado. mo na. Pero tuloy. Tuloy pero Next week. next week na Sabado. Baka sa next Saturday. Next Saturday. Pero baka malamang maka-access na Beyonce. Aalis siya ng baka 3 days yan. 3 days na lang o 4 days. 3 days na lang. 4 days na kasi 1 day ang travel. 1 day nga, 15 hours eh. Kung walang 1 day ang travel. Tapos stay doon ng 2 araw. That's the way. Hindi natin alam kung anong schedule. Tatawag sabi ni Boss Jack. sa bagay kasi may pasok pa rin si Beyonce eh. May pasok. Hanggang Sabado. May pasok si Beyonce na Sabado. Pero meron na sila malaking ibit sa Naga. Kasama yung mga ambasador. Ambassador. Tawag dyan. Sa Philippines. Milbit. Nasa kiling a bit. And guys, no, maliwanag ano yung sinasabi ni Dr. Lab, ano. Pero parang ang ano ko dito, 50-50, ano. Kung totoo ba ito, sinasabi ni Dr. Lab, or may gusto na namang malabasin itong si Dr. Lab. Ano. Hindi po natin alam. Ano. At kilala natin itong si Dr. Lab. Di ba? Just ambassador at ambassador stress. Masama tayo? Kumama tayo, hindi tayo paiwan. Hindi paiwan. Iwanan yung mga balitis sa mga silpi. May nag, ano na sa kanila na ticket pa puntang SG. Ha? May nag, Sila meron na? Oo, tayo wala. Tayo wala? Tayo. Tayo may iwan. Mabay. Sila lang ang bulong ngayon. Kaya nga, sabi ko ba, Meron na. meron na sila. Grabe, kakapal ang mga mukha. Grabe na kasi. Ang lakas ng mga balitis natin. Tinalo tayo sa sponsor. Grabe, ano. Isa pang bulong yun, ha. May pa-Singapore pa pala itong EDC, ano. At kasama ang mga bulong, ano. At itong mga marites, ano, kasama din. Pambihira, ano. Masaya ito, sure ko. Diba? Pero di pa naman ang nakakaalam daw si Jimmy at si Jello. Oo. Nilala daw siya ni Jello at ni Jimmy. Kilala. Sabi niya, ako nang bahala sa ticket ng mga marites. Oo. Wow. Ang kasama lang naman yata si Moses Labo kaya si Sain. Oo. Si Sikmaya kasi walang ano eh. Wala sa passport? Wala. Bakit? Bulurong. Ay, oo. Tama. Si Jimmy Well, abroad yun. Ay, abroad yun kasi may passport yun. So, tatlo lang sila. Oo, tatlo lang sila. Pwede mag-iiyak si Maya nito. Eh, walang bulurong, ano. Pabira ka. Correct. Ano ba yung asawa ko? Hindi mo ilasigaso yung passport dyan. Mamaya, hindi ka mapasukin yan sa... Sabi ko nga, mag-i-sponsor sa... Isabay mo na kami. Oo. Wala pa talaga tayo. Wala nga eh. Nauna pa yung mga marites kasi Ang sa live mga... ko kanina, nandun si Chick-Chick, Oo. yung mga solidity. Ang kanina sasagutin na daw, si Idot Beyonce. Paano tayo? Eh sabi ko, hindi naman po pwede si Idot Beyonce na. Kaya ako pagka-founder ko, ano yung mga bulong. Kaya nga, hindi, unahin muna sila. Tayo. Oo, unahin tayo. Unahin tayo. Ang rules talaga, unahin tayo. Kasi gaya nun sa Hong Kong, Oo. inuna tayo. Una tayo. Nakasama tayo. Yun na sila. Oo. Naiwan tayo. Baka ganito naman mangyari sa atin sa Marites. Nakarating na silang malayo, tayo Tapos naiwan pa. Baka ganun din mangyari sa atin. Sabi ko, nagulat nga ako at bakit ka ako marites ang nauna? Eh, tayo ang... Kaya hindi na nangangamba si Pusa tayo pagkain. Kasi wala nang malapit Kasi 18 na. sa travel ni Beyonce. 18 na siya. Kasi ang ano kasi ng Singapore, Oo. ang mag-ano, si Kita American, silang grupo. Pero ang alam ko, ano, pag sa Singapore, ano, may visa, ano, may visa na ata dyan sa Singapore. Doon, baga sigado. Oo. Kukuha daw sila ng Ilan ano. ako dito? Kaya sinasama, gusto sama itong Marites. Marites.
Ibig sabihin, hindi ko sila tayo dalawa naglalakad lang. Malamang lalabas na to. Slowy tayo. Linalo pa tayo ng mga maritis. Patay tayo, live ng TTV. Nakakuha pa agad ng studio. Sabantalan tayo, wala. Paano si Jilo, iwan? Eh kung wala siyang ticket, di may iwan. Kawawa. Guys, masaya ito para sa mga EDSI community. Kasi yun nga, yung mga marites may mga sponsor na papuntang Singapore. Pambira. Samantalang itong mga bulong wala pa sa bagay may mga kita naman itong mga to sa vlog, di ba? Lalo na to si Dr. Love. Kayang-kaya niyang gastusan yun papuntang Singapore kaya, di ba? Grabe itong mga bulong dito sa vlog ni Kuya Red Sane Pero ang sa akin lang lalong-lalo na kay Patrick at sa mga nagba-vlog kay Patrick sana ayusin niyo po yung vlog niyo. Siguraduhin yung hindi mag-invite ng bashing lalo-lalo na sa mga kasamahan yung K-boys Kung may mapapansin kayo na salita or tagpo doon sa mga vlog nyo na maaring may sisihin or makapag-invite ng bashing, siguraduhin nyo po na maalis nyo yung mga ganon para wala namang ma-bash na kasamahan kayo dyan sa K-boys tungkol naman po sa mga event na gaganapan ng mga ating idol kay Kalinga Pedro at kay Beyonce good luck po sa kanila maraming ganap pala ang mangyayari ngayong mga susunod na araw bago at matapos itong birthday ng ating baby Beyonce Ayun, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa vlog ni Kuya Red Sane. Hanggang sa muli pong pag-vlog. Bye-bye! God bless po sa lahat. Peace!